Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napakabilis ang panahon. Hindi natin namamalayan ay malapit na tayo sa kalagitnaan ng Ramadan o kalagitnaan ng mga araw na ito. At hindi natin mamamalayan ay matapos na ang Ramadan. Hindi natin mamalayan ay matapos na naman ang taon. So pabalik-balik na ito, paulit-ulit. At hindi natin namamalayan ay tayo ay tumatanda na pala tayo. Dati feeling natin, feeling bata, feeling binata, o ano man dyan. Pero pansinin ba natin? Kasi ibabagay natin yung pag-iisip natin. Kung ano yung edad natin. Hindi maganda yung tumatanda tayo, pero yung utak natin, yung pag-iisip natin, katulad pa rin dati, nung bata pa tayo, nung binata pa tayo. Dapat ay tumanda tayo, tumanda ang edad natin, tumanda rin ang ating pag-iisip. Kasi paano na ang mga kabataan, paano na ang mga anak natin? Kung hanggang ngayon ay tumatanda tayo, pero ang isip natin ay baka mas matanda pa ang isip ng mga anak natin o ang mga bata. Mga kapatid, sa punto nating ito ay dapat ay sikapin natin na habang tayo ay tumatanda, habang nadadagdagan ang ating edad, ay dapat ay nadadagdagan ang ating mga gawaing mabuti. Magplano tayo ng magplano at sabayan natin ng ating mga gawa. Gumawa tayo, kumilos tayo. Tulad ng pagbasa natin ng Quran, tulad ng pag-memorize natin ng mga mababang mga sura sa banal na Quran, tulad ng pagsisikap natin paano natin ma-pronounce mabuti ang mga letters ng Arabic, hindi lamang sa ating mga sarili, kundi may bahagi natin ito sa ating pamilya, sa ating mga kamag-anak, sa ating mga kababayan. Sa puntong ito ay sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu." Ang pinakamainam sa mga tao, ay man tala umruhu, ang sinumang habang humahaba ang kanyang edad, wa hasuna amaluhu, ay nagiging mabuti ang kanyang gawain. Dapat ganun yung mindset natin bilang mga Muslim, na habang humahaba ang ating edad, habang tayo ay tumatanda, dapat ay pa-improve ang ating katayuan, ang ating estado sa pananampalatayang Islam bilang Muslim. Yung ating pananalita, sikapin natin na habang tumatagal, habang tayo ay tumatanda, nagiging matured ang ating pananalita, nakakabityo tayo ng mga magagandang mga salita, magagandang mga payo, magagandang mga advice. Kasi mula noon hanggang ngayon, kung hindi natin kayang magbigay ng advice, hindi makatarungan sa isang Muslim na siya lang ang binibigyan ng advice. Kailangan improve mo yung sarili mo na magbigay ka ng advice, magbigay ka ng payo, kasi ad-dinun nasiha. Para may sabuhay natin yung sinabi ng Propeta Muhammad na ad-dinun nasiha. Ang relihiyon ay pagbibigayan ng payo, pagbibigayan ng advice. Makikinig ka ng advice, makikinig ka ng payo mula sa iyong kapwa, kailangan ay magbahagi ka rin ng advice o magbahagi ka rin ng payo sa iyong kapwa. Nasiha sa bawat mga Muslim. Ang kamatayan ay magbibigay sa atin ng magandang paalaala para mabago natin ang ating mga sarili, para ma-improve natin o maging mabuti ang ating mga pananalita o ang ating mga binibigkas o ang ating mga binabasa, para ma-improve natin ang ating mga gawa o ang ating mga kilos. Bakit, mga kapatid? Kasi biruin mo, tayo ay magkakaibigan, tayo ay magkakapatiran. O parang tunay ang turing natin sa isa't isa bilang kapatid.
Kasi ito yung pinakamalakas na kapatiran, ay yung kapatiran sa pananampalataya. Mas malakas pa ito kaysa sa kapatid sa dugo. O kapatid sa bilang anak ni Adan. Pinakamalakas itong kapatiran sa pananampalataya. Kasi kapatid mo sa pananampalataya, walang iwanan. Anong ibig sabihin ng walang iwanan? Magsusuportahan. Magsusuportahan sa bawat isa. Paano mag-improve, paano ma-develop, paano lumakas ang ating pananampalataya o paano magiging matibay ang ating pananampalataya. Dahil dito mga kapatid, ay yung mga gawain natin, ang mga kilos natin, ang mga pananalita natin, ay gawin natin ito na habang tumatagal ay nagiging mabuti. Dahil lahat ng ito ay magiging kalaban natin. Magiging kalaban natin. Ang buong parte ng ating katawan ay magiging kalaban natin. Tingnan ninyo. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, pagdating sa kabilang buhay, pagdating sa araw ng paghuhukom, yawma tashhadu alayhim alsinatuhum wa aydihim يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. Sa araw na yaon, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, magwi-witness, magtistigo laban sa kanila. Yawma tashhadu alayhim alsinatuhum, ang kanilang mga dila, wa aydihim, at ang kanilang mga kamay, wa arjuluhum, at ang kanilang mga paa. Biruin natin mga kapatid, magwi-witness sa atin, laban sa atin ang ating mga dila, ang ating mga kamay, ang ating mga paa. Bima kanu ya'malun, sa kung ano yung kanilang mga ginawa dito sa mundo. Ano man ang ating mga ginawa dito sa mundo, magwi-witness ang mga parte, mga bahagi ng ating katawan. Napakasakit mga kapatid. Halimbawa yung itinuring mo na kapatidan, itinuring mo na pamilya, itinuring mo na talagang matatag, matibay na kapatid sa pananampalataya. Pero darating ang panahon na magkakahiwalay kayo. O yung itinuring mo na kapatid, pero darating na panahon na iiwanan kanya. Minsan ay masasaktan ka, mararamdaman mo yung sakit. Yung pamilya mo mismo, kasama mo, yung asawa mo, yung mga anak mo, na magkasama kayo sa araw at gabi, sa hirap at ginhawa, pero darating ang panahon na iiwanan kanya. Magkakahiwalay kayo. Kung masakit ang kapatiran, na iwanan ka, mas masakit ang pamilya na iwanan ka. Pero how much more kung mismo parte na ng ating katawan ay magiging kalaban natin. Magiging kalaban natin. Sa kabilang buhay ay yung mga nagawa natin na mga kasalanan dito sa mundo, itatanggi natin yan. Bawat isa ay itatanggi niya yung kanyang mga ginawa na kasalanan. Kaya titipunin na sa impernong apoy, titipunin na, lilipunin na yan. Lahat, lilipunin na ang mga taong kumalaban sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi sumunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. At nang malipon na silang lahat, bawat isa ay magsasalita at tatanggi. Tatanggihan nila yung kanilang mga ginawang mga kasalanan, kung ano-ano ang kanilang mga pinaggagawa. Nabanggit natin na sinabi ng Allah na magsasaksi sa kanila sa araw na yaon, ang kanilang mga dila at ang kanilang mga kamay at ang kanilang mga paa. Sa isa pang talata na sinabi ng Allah, hatta idza ma ja'uha, hanggang sa kapag sila ay nilipon na doon sa impyernong apoy, makapasok na doon, dumating na sila doon sa impyernong apoy, lahat, pating mga nauna at saka yung mga huli, ibig sabihin nandyan na sila,
Tatanggi sila sa kanilang mga ginawa na kasalanan dito sa mundo. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Shahida alayhim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum. Magwi-witness sa kanila, magtitistigo sa kanila. Sabi ng Allah, sam'uhum, laban sa kanila, sam'uhum, ang kanilang pandinig. Wa absaruhum, at ang kanilang paningin. Shahida alayhim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum, at ang kanilang mga balat. Magwi-witness sa kanilang mga pandinig, magwi-witness sa kanilang mga paningin, magwi-witness sa kanilang mga balat. Bima kanu ya'malun, sa anumang kanilang mga ginawa dito sa mundo. Yung isang talata, magwi-witness sa kanilang mga dila, magwi-witness sa kanilang mga kamay, magwi-witness sa kanilang mga paa, bima kanu ya'malun, sa anumang kanilang mga ginawa dito sa mundo. Sa talatang ito, dahil lilipunin na sila, nandyan na lahat-lahat, at tatanggi sila, magwi-witness, magtitistigo sa kanila ang kanilang mga pandinig. Ano yung kanilang mga pinakikinggan palagi dito sa mundo? Sila ba ay nakikinig ng banal na Quran? O sila ba ay nakikinig ng Kaya darating sa panahon na yun na magdi-deny sila sa kanilang mga pinaggagawa, bukod sa magwi-witness ang kanilang mga dila, magwi-witness ang kanilang mga kamay, magwi-witness ang kanilang mga paa, mismo yung pandinig ay magwi-witness. Nakinig na kung ano-ano ang kanyang mga pinakinggan. Pero pag ang nakita niya o ang narinig niya banal na Quran, o pagbabasa ng Quran ay binabaliwala niya, hindi niya pinapakinggan. Kung ano-ano ang mga musika, o kung ano-ano ang mga naririnig, na kung saan ay magiging dahilan na papasok yung pagnanasa at makagawa na ng ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Magwi-witness sa kanilang mga pandinig. At magwi-witness sa kanilang paningin. Ang kanilang mga paningin. Hindi lamang binanggit dito yung kanilang mga mata, kundi ang kanilang mga paningin. Ano ba yung mga pinapanood nila? Ano ba yung mga pinapanood nila dito sa mundo? Ano ba yung mga tinitingnan nila dito sa mundo? Ingatan natin mga kapatid na nananampalataya. Dahil sarili natin magwi-witness. Shahida alayhim sam'uhum wa basaruhum wa juluduhum, at magwi-witness, magtitistigo sa kanila, laban sa kanila ang kanilang mga balat. Biruin natin. Ang ating mga pandinig, ang ating mga paningin, ang ating mga balat, magwi-witness. Bima kanu ya'malun, sa anumang kanilang mga ginawa dito sa mundo. Wa qalu li juludihim, magsasabi sila. Wa qalu li juludihim, mismo yung mga tao na yun, sa kabilang buhay, sa impyerno nga po, magsasabi sila. Wa qalu li juludihim, magsasabi sila sa kanilang mga balat. Dito sa mundo, akala mo kapatid mo, pero maya-maya doon mo nakita. Kalaban mo pala. Bakit? Pinagkatiwalaan mo, akala mo kapatid mo siya. Dito sa mundo, yung pamilya mo, yung asawa mo, akala mo kasama mo araw-araw, na mapagkakatiwalaan mo, lahat ng mga sikreto mo nandyan, alam niya. Pero bakit? Maya-maya kalaban mo na. Sa kabilang buhay, hindi mo sukat akalain. Mismo yung balat mo na pinangangalagaan mo, na konting sakit lang ay gagamutin mo na. Wa qalu li juludihim, sasabihin nila sa kanilang mga balat. Sabi ng mga ulama, bakit sa kanilang mga balat? Ang pinag-usapan yung kanilang mga balat. Hindi ang pinag-usapan yung kanilang mga pandinig, ang kanilang mga tainga, ang kanilang mga mata. Kasi ang kanilang mga balat ay hindi natin nakalain. Yung tainga nakakarinig, klarong-klaro. Yung mga mata nakakakita, klarong-klaro. Ang daming mga pinapakinggan, klarong-klaro. Ang daming mga pinapanood, tinitingnan, klaro-klaro. Pero itong mga balat, hindi klaro. Hindi klaro, parang pinangangalagan mo, hindi ka makapaniwala. Bakit? Wa qalu li juludihim, sasabihin nila sa kanilang mga balat mismo, lima shahidtum alayna, bakit kayo nagwi-witness laban sa amin?
Sasabihin nila sa kanilang mga balat, bakit kayo nagwi-witness laban sa amin? Okay lang yung mga pandinig, okay lang yung mga paningin. Bakit kayo pa? Para bagang yung kapatid mo, maya-maya yung kapatid mo nakita mo doon sa kalaban. Bakit? Nagtataka ka, bakit? Kalaban mo pala siya, akala mo kapatid mo. Asawa mo, maya-maya kalaban. Bakit? Pero ito, akala mo ito, hinahalagaan mo yung balat mo. Magsasabi ka sa kanila, bakit? Parang hindi mo matanggap. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا. Bakit kayo nagwi-witness, nagtitistigo laban sa amin? قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ. Ang sasabihin ng mga balat, قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ. Sasabihin nila na أَنْطَقَنَا اللَّهُ. Pinapasalita kami ng Allah. Kalaban natin ang ating mga balat, pinapasalita kami ng Allah. Qalu antaqana Allah. Sasabihin nila na pinapasalita kami ng Allah. Yung mga balat natin ay magsasalita laban sa atin pagdating sa kabilang buhay. Mga balat natin magsasalita. Iruin natin ang lahat ng mga balat natin magsasalita. Qalu antaqana Allah. Ang mga pantas kapag nabasa nila ito ay talagang nangingilabot sila. Kasi magsasalita ang mga balat, sabi nila, Antaqana Allah, pinapasalita kami ng Allah, Alladhi antaqa kulla shay, na siya ang nagpapasalita sa lahat ng bagay. Nagpapasalita ang Allah, nagpapahintulot, nag-uutos na magsalita ang lahat ng bagay. Wa huwa khalaqakum awwala marrah, na siya ang lumikha sa inyo mula pa nung una. Nung una ay wala kayo. Bakit? Ngayon ay nandito kayo. Pero nung unang bayan na mayroon kayo, wala pa kayo. Wa huwa khalaqakum awwala marrah, siya ang lumikha sa inyo awwala marrah, nung una pa na wala pa kayo. Wa ilayhi turja'un, at sa kanya kayo babalik. Sa Allah kayo babalik. So, tingnan natin mga kapatid. Kasi nabanggit ng mga ulama, bakit pati itong mga balat natin ay magsasalita? Kasi pagka mayroon tayong maramdaman, kabilang sa paliwanag ng mga ulama, kapag mayroon tayong maramdaman, maramdaman na sakit, maramdaman na hapdi, unang-unang makakaramdam ay itong mga balat natin. Itong mga balat natin. Kapag mayroon tayong hinahawakan, mayroon tayong mga ginagawa, mayroon tayong mga pinipindot, unang-unang nakakaramdam din ay itong balat natin. Kaya ingatan natin ito mga kapatid. Gamitin natin ang bawat bahagi ng ating katawan para sa kabutihan. Sikapin natin yung sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi man tala umruhu, ang mainam sa mga tao ay ang sino mang humaba, tumagal ang kanyang edad, wa hasuna amaluhu, at naging mabuti ang kanyang gawain. Naging mabuti ang kanyang gawain. Alhamdulillah, sikapin natin na gamitin natin ang ating mga dila sa paggunita sa Allah, sa pagbabasa ng Quran, kaysa sa kung ano-ano yung mga binibigkas natin. Sikapin natin na gamitin natin ang ating mga kamay sa pamagitan ng pananaliksik ng kaalaman o kaya ay sa pamagitan ng mga kabutihan o pamimigay ng kawanggawa. Sikapin natin na gamitin ang ating mga paa sa pamagitan ng kung saan ay pupuntahan natin yung mga lugar o kaya ay tulad ng masjid, tulad ng pag-aaral sa pananampalatayang Islam. Sikapin natin, gamitin natin ang ating mga pandinig, pakinggan natin ang mga lecture, ang mga muhadara, ang mga panayam sa Islam, ang mga pagbabasa ng Quran, kaysa sa mga musika o anumang mga awit. Ang ating mga mata, sikapin natin na tingnan ang banal na Quran. Basahin natin ang banal na Quran. Pag-aralan natin, huwag tayong mawala ng pag-asa. So hanggang dito na lamang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.